Magandang araw, maupay nga adlaw, maayong adlaw. Welcome sa isa na namang sesyon na paniguradong kapupulutan natin ng magandang aral. Bago tayo magsimula, mag-like, subscribe, and share na. Dahil sa araw na ito, ating pag-uusapan ang pagpapanatili ng sapat at ligtas na pagkain para sa pamilya at komunidad. Ang food security o seguridad sa pagkain ay nangangahulugan na ang mga tao ay may sapat, ligtas at masustansyang pagkain na angkop sa kanilang pangangailangan at kagustuhan upang mapanatili ang aktibo at malusog na pamumuhay. Mahalaga na ang bawat tao ay maging aktibo sa pagtitiyak at pagpapanatili ng sapat at masustansyang pagkain para sa kanilang pamilya at komunidad. Layunin ng sesyong ito na matulungan ang mga kalahok na matukoy ang mga mapagkukunan ng masustansyang pagkain sa kanilang komunidad na makatutulong upang matiyak at mapanatili ang sapat na pagkain para sa kanilang pamilya at komunidad. Tutulungan din kayo na maging aktibo sa paghahanap at pagkuha ng masustansyang pagkain upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkakaroon nito. Sa pagtatapos ng sesyon, inaasahang maipaliwanag ninyo kung ano ang food security o seguridad sa pagkain. Mailarawan ang mga hadlang sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain at kung paano ito malalampasan. At matukoy ang mga paraan upang makakuha ng masustansyang pagkain para sa pamilya at maging sa komunidad. Bago ang lahat, narito ang una ninyong gagawin. Gumawa ng mapa ng inyong komunidad o barangay at tukuyin ang mga lugar kung saan ka maaring bumili o makakuha ng mga gulay, prutas, karne at iba pang masustansyang pagkain. Maaari rin ninyong isama ang mga gulay na makukuha ninyo sa inyong bakuran o container garden. Ang tanong, ano ang maaari mong matutunan mula sa ginawang food map at community garden na ito? Maaring ibahagi ang sagot sa comment section o isulat sa notebook. Narito ang halimbawa ng isang food map na dadawin. Ano nga ba ang tinatawag na food security? Ayon sa United Nations Committee on World Food Security, ang food security o seguridad sa pagkain ay nangangahulugan na lahat ng tao sa lahat ng oras ay may pisikal, panlipunan at ekonomikong akses sa sapat, ligtas at masustansyang pagkain na angkop sa kanilang pangangailangan at kagustuhan upang magkaroon ng aktibo at malusog na pamumuhay. Bagamat malaking bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak ng seguridad sa pagkain ng bansa, mahalaga rin na ang bawat tao ay maging aktibo sa pagkakaroon at pagpapanatili ng sapat at masustansyang pagkain para sa kanilang pamilya at komunidad. Kabilang sa pagiging aktibo ang pag-alam kung anong pagkain ang dapat kainin upang maging malusog, kung paano maganda ng masustansyang pagkain, at kung saan makakakuha ng masustansyang pagkain. Sa
pamilya, mahalagang malaman ang nutritional needs o pangangailangang pangnutrisyon ng bawat miyembro upang matiyak ang sapat at masustansyang pagkain. Samantala, ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa seguridad sa pagkain sa mga kapitbahay at pagtulong sa iba na mamuhay ng malusog ay mga paraan upang makatulong sa komunidad. Ano nga ba ang mga sanhi ng kakulangan sa food security? Ang Pilipinas bilang isang bansang agrikultural ay mayaman sa likas na yaman na maaring gamitin upang magkaroon ng sapat na pagkain. Gayunpaman, may mga hadlang sa paggamit ng mga likas na yaman ng bansa upang mabawasan ang kakulangan sa seguridad sa pagkain, kabilang ang mga sumusunod. Narito ang mga hadlang sa seguridad sa pagkain. Una, ang kakulangan sa infrastruktura. Ang kakulangan ng mga kalsada at tulay ay nagpapahirap sa pagdadala ng mga pagkain mula sa isang lugar patungo sa iba. Dahil dito, nagiging mahirap ang mga pagsisikap na matiyak ang sapat na pagkain para sa lahat. Sunod ay ang mababang kita o kahirapan. Kadalasan, mas mahal ang masustansyang pagkain kumpara sa mga pagkaing hindi gaanong masustansya tulad ng mga dilata. Dahil mas mura at mas madaling makuha ang mga hindi masustansyang pagkain, mas madalas itong piliin ng mga pamilyang mababang kita o nahihirapang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mayroon ding kakulangan sa oras. Mas maraming oras ang kailangan sa paghahanda ng masustansyang pagkain kumpara sa fast food. Dahil dito, ang mga magulang, lalo na ang mga nagtatrabahong ina na abala sa pag-aalaga ng mga anak, pag-aasikaso ng bahay at pagtatrabaho ay maaring mas biliin ang mabilis ihanda ngunit hindi naman gaanong masustansyang pagkain. At mga kalamidad na dulot ng tao at kalikasan. Ang mga pagkakaantala at pinsalang dulot ng mga kalamidad ay maaring makasira rin sa mga pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan na nagiging hadlang sa pagkakaroon ng sapat na pagkain. Alam niyo ba kung ano ang mga positibong pananaw na pwede nating isabuhay sa pagharap ng mga nabanggit na hadlang? Bukod sa pagtukoy ng mga problema at paghahanap ng mga paraan upang makamit at mapanatili ang seguridad sa pagkain, mahalaga rin ang pagkakaroon ng positibong pananaw dahil makatutulong ito sa pamilya at sa komunidad. Ang positibong pananaw ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang tao na maging mas determinado, malikhain at aktibong makibahagi sa paghahanap ng solusyon sa kakulangan ng pagkain. Narito ang ilang positibong pananaw na maaaring isabuhay. Una, tingnan ang mga hadlang bilang hamon at pagkakataon upang mapaunlad ang iyong kakayahan sa malikhaing pag-iisip at paglutas ng problema. Suriin ang mga kasalukuyan at posibleng hadlang sa hinaharap at ituon ang pansin sa mga bagay na maaari mong kontrolin. Sunod, alamin ang mga tamang impormasyon sa halip na umasa sa opinyon at panghusga ng iba. Makinig sa mga eksperto, otoridad at mga taong pinagkakatiwalaan at magtanong tungkol sa mga bagay na hindi nauunawaan. At gamitin ang tamang pag-iisip at huwag pairalin ang pride. Para sa dagdag na kaalaman,
narito ang mga pinagkukunan ng masustansyang pagkain na nararapat lamang isaisip upang maisabuhay natin ang pagpapanatili ng sapat at ligtas na pagkain para sa pamilya at komunidad. Una ay ang paghahalaman sa bakuran o ang tinatawag natin na backyard gardening. Gamitin ang maliit na espasyo sa inyong tahanan upang magtanim ng mga gulay at iba pang halamang maaring kainin. Pwede ring ang paghahalaman sa komunidad o community gardening. Gamitin ang mga bakanteng lote para magtanim ng mga prutas at gulay at mag-alaga ng mga manok sa tulong ng komunidad. Pwede ring ang mga pamilihan o markets. Maghanap ng dekalidad at abot-kayang mga sangkap na maaring gamitin sa paghahanda ng masustansyang pagkain. At ang pangangalap ng pagkain mula sa kalikasan. Dagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa mga halamang maaring kainin at mga lamang dagat na madaling mahuli o makuha tulad ng tahong, talaba at isda. Ilan lamang ito sa mga pwede nating isabuhay upang mapanatili ang sapat at ligtas na pagkain para sa ating pamilya at komunidad. Sa pagtatapos ng sesyon na ito, narito ang mga magiging takdang aralin ninyo. Una, bisitahin ang mga lugar na iyong natukoy sa iyong ginawang food map upang malaman kung anong mga pagkain ang available o kulang sa mga lugar na ito. Pagkatapos ng pagbisita, ibahagi sa inyong pamilya ang inyong napag-alaman tungkol sa mga hadlang sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain para sa inyong pamilya o komunidad. Ngayon, mag-isip ng mga paraan kung paano ninyo malalampasan ang mga hadlang na ito. At gumawa ng action plan na maaring sundin ng buong pamilya at ng parent group upang matiyak na ang pamilya ninyo ay regular na makakakain ng malusog at masustansyang pagkain. Narito ang halimbawa ng gagawin ninyong plano. Para updated tayo sa iba pang sessions, mag-like, subscribe, and share na. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutunan na naman tayo sa sesyong ito. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli!